Welcome back for another video. In this video, let me give you an update regarding Fido PH loan up. Well, the last time, ang pronunciation ko sa kanya is Fido PH, which is wrong pala, kasi nakita ko yung kanyang ad. Sabi niya Fido PH pala, yung pronunciation niya. But anyways, guys, in this video, good news for us na may existing loan kay Fido PH loan up. Kasi ito yung isa sa mga lagi yung tinatanong kung makakapag-loan pa ba or makakapag-re-loan pa ba after paying the existing loans. So, good news nga po dahil guaranteed po na nag-i-increase pala itong si Fido PH after po natin makapag-settle ng loan dito at guaranteed din na makakapag-loan din tayo agad dito at buo pa din siyang matatanggap. So, lahat po ng details dyan, i-share ko sa inyo step by step. And of course, let me address din doon sa mga hindi pa na-approve or mag-a-apply pa lang din dito. So, of course, i-share ko sa inyo din kung paano mangutang dito, paano ba mag-apply dito. This year, 2025 lang din naman release tong loan app na ito at agad-agad nagkaroon siya ng update agad sa app this June lang. And marami na rin ako nasagap na marami na pong na-approve kay Fido loan app ngayon kahit rejected sila nung una. Kaya sabi ko sa inyo, keep on trying. Well, before that po disclaimer tayo. This video is not sponsored. So this is just purely based on my experience. Well, update lang as of today, ang dami nang nakapag-downloads po kay Fido loan app ngayon. Kaya makikita mo talaga, na talagang trusted na siya na loan app talaga. Dahil ito po ay SEC registered, legit. And downloadable pala to sa Google Play Store as well as sa App Store. And ang taas po ng ratings niya as of today, marami na siyang review. And for your information, the first time that I tried this loan app, ako pa lang atang isa sa nakapag-try noon. Dahil wala pa talaga siyang ka-review, as in zero review. Pero ngayon, grabe na. Ang dami na nakapag-try dito kay Fido. Anyways, guys, nagpapautang po pala siya ng up to 50,000 pesos kapag existing borrower ka na nila. Pero kapag first time ka palang mag-apply dito, mag-o-offer po siya ng up to 30,000 pesos. Well, anyways, guys, kapag hinahanap niyo pala si Fido PH loan app, so i-type niyo lang sa Google Play Store Fido PH. Huwag niyo i-type na Fido lang kasi nga hindi siya makikita. So kapag open po natin yung app, so meron tayong i-permit or i-agree dito na mga permission po na ma-access na nila sa phone natin. Then after that one po, sabi ko nga sa inyo, nag-o-offer po siya ng up to 30,000 pesos and then all we need to do is to click the apply button to proceed. And then here po, we need to provide our mobile phone number na i-register natin sa Fido loan app. Then right after po nito, magsiset po tayo ng 6 characters po for password naman. And hindi siya masyadong strong, guys, kasi kahit 1 digit na pare-parehas, magpo-proceed po siya. Well, after po natin ma-provide yung 6-digit password po na yan, so i-enter lang po natin yung verification code po na sinend po sa atin ni Fido PH. So here po, we need to fill up our personal information here, including the marital status, highest educational level, addresses po, including our email address Then after po natin ma-provide ito, this is followed by our employment information po, including our job category. Dito po, kahit tayo po ay unemployed, students, housewife, employed, and other job po is nag-a-accept po sila and hindi po sila nanghihingi ng income proof. Declaration lang talaga natin kung ano yung pipiliin po natin dito sa choices po nila. And based sa experience ko, na-approve ako kahit ako ay unemployed. Pero guys, if ever naman employed kayo or may business kayo, you can declare at para mas mataas po yung chance na ma-aprubahan dito. Of course, mas advantage naman kapag may trabaho talaga. After filling up the employment information or the job information here, this is followed by the contact information po. Dalawa lang po yung hinihingi po nila dito, at magdadirect po siya sa ating phone book list. Kaya we must be ready on that. So, ito po yung mga IDs, guys, na tinatanggap po ni Fido PH. Siguro naman kahit isa dito, meron po tayo. So, after that, so pipicturan po natin right away. So, front and back po ito, Then, kapag po na-picture na po natin yung ating ID front and back, lalabas po yung details niya dito like our name, date of birth, gender, identification number as well. So, kapag okay na, guys, proceed tayo sa next, which is the payment information or the withdrawal information So, dito po natin i-disburse yung ating ilo-loan dito. So, pipili po tayo kung either bank or e-wallet. So, for me, I choose e-wallet, preferably GCash po. And then, after that, dito na po gaganapin yung facial recognition. And then, guys, finally, in process na po agad-agad. Ganun lang po kadali mag-apply kay Fido PH talaga. Hindi siya masyadong mahaba. Doon sa case ko nga, diba, na-approve ako for the very first time ng 4,000 pesos kay Fido loan app at niloan ko po yun 2 months ago na. Tamang-tama, ang babayad ako sa last payment ko ngayon, ipapakita ko yan sa inyo kung legit ba na makakautang ulit at mag-i-increase ba at kung magkano yung interest rates niya ngayon. Well, in-open ko po ulit yung aking app ngayon. Nakikita niyo po dito na meron po akong existing na credit limit po
sa kanila worth 4,500 pesos. And alam nyo ba, si Fido PH Loan Up po is a revolving credit siya. Every time po na magbayad ako dito guys, is nagre-replenish po yung aking borrowing amount dito. And nadadagdagan talaga siya. And I can borrow it again. Nakikita nyo naman na eligible ako to borrow again. Pero hindi ko po siya ginawa guys kasi nga meron ako existing loan. Ang gusto kong mangyari, tapusin mo na yung existing loan ko. So dito tayo sa bills ko. Meron pa nga po akong existing loan po dito na mag-due siya in 12 days. Actually guys, advance na ako magbayad nito ha. Gusto ko lang i-share sa inyo na kahit advance tayo nagbayad dito sa last payment is makakapag-loan pa din tayo. So babayaran ko na siya ngayon ng mabilis guys. So nag-repay po ako through e-wallet sa GCash po through QR code para mabilis at minimal fees lang. So after paying, so nung bumalik ako sa pinaka-dashboard niya guys, nakalagay dito, congratulations, I have paid na nga daw my existing loan. And kung makikita nyo dito, sumisilip naman na nag-increase po yung aking loan offer into 5,000 pesos. And FYI nga po pala no, nung na-offeran ako ng 4,000, 1,000 pesos lang po yung tinry ko po noon kasi gusto ko lang po talagang i-share sa inyo kung legit ba talaga siya na buo matatanggap. Kaya legit, di ba guys, na kahit 1,000 lang yung niloan ko noon, nag-i-increase pa din siya. Well, this time guys, nag-decide ako na utangin siya ng buo, itong 5,000 pesos. So, click itong borrow now. And then guys, 2 months to pay pa din po ako. Hindi pa natin nalak yung 75 days to pay or 90 days to pay or 120 days to pay. At binigyan niya lang po ako ng 4 terms. Click lang natin tong loan purpose and then wala naman pong maling sagot dito. So, sinubmit ko siya and ito na po yung loan summary niya. And FYI, it is what it is. Kung ano po talaga nakalagay dito, ito po talaga yun. Pero kung makikita niyo naman guys na yung net received amount ko po is buo po siya, 5,000 pesos. At ang repayment schedule ko po is every 15 days to pay pa din. So, lumalabas po na 61 days to pay nga siya or 2 months to pay. So, ito nga po pala yung disclosure statement ko ng declaration ng mga fees niya or interest rates niya po. Okay na ako dito kasi lumalabas nga po na 15% monthly po ako dito. Which is I find it okay na din, no? Kasi kasing interest niya, sila tala, one hand, and etc. Alam naman natin na legit din yung mga yun. So, this is better of course compare sa mga other pa 7 days loan up na napaka-loan shark and other loan ups talaga na ang tatas ng interest rates. Alam niyo yan, na almost 50%. Pero ito 15% monthly ha. Monthly ang pinag-uusapan natin dito. Well, dahil decided naman ako, kinlik ko itong submit and then I need to undergo the facial recognition kapag nag-loan po tayo dito, no? Well, nang sinabit ko po siya, guys, no, nakita ko dito na approve daw yung aking loan amount. And then magna-notify din po sila sa atin na successful nga daw po yung disbursement ko po. And then agad-agad po talaga yon is nag-notify din sa akin sa GCash. Na-receive ko na nga po yung aking inutang po dito ng buo. 5,000 pesos po talaga. O, di ba bongga? And then binalikan ko yung dashboard ko. Dito na rin po yung repayment plan ko. So, it is what it is. And that's all for Fido Loan Up, no? So, in terms naman sa paniningil nila sa akin, every 1 day to go po before my due date, doon lang po sila nagpaparemind sa akin. Hindi po sila tumatawag. Once lang po sila magpaparemind sa ating payment. And so far naman okay ako sa customer service nila. So far. Pero tingnan natin ha. Let's see in the long run. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching. Bye!